ito, minamalas na ang lahat ng mga dumidikit sa Duterte. Bakit kanyo, mga kababayan? Ito pong Duterte Youth, mga ka-GPnatics, dahil pa sa kanilang anomalya, dahil sa kanilang ginawang mga kalokohan, ngayon po ay natuluyan na etong Duterte Youth, na-cancel na. Sabi ni Attorney Reneco, the serve. Okay? At syempre mga kababayan, ang pag-uusapan naman po natin na susunod ay itong si Attorney Harry Roque. Mga kababayan, na niloloko lang pala talaga ang kanyang sarili. Ngayon napatunayan na natin mga kababayan na itong si Harry Roque ay kumpirmado po ang kanyang asylum request sa Netherlands ay denied. Okay? At syempre pag-uusapan din natin etong si Batorni, mga kababayan, na real talk, tinawag na pinakawalang kwentang senador. At pag-uusapan din natin mamaya mga kababayan ko, etong si VP Sara Inday Duterte, tinawag na isang malaking joke. Nasaan nga ba ang ulo ni Sara? At syempre pag-uusapan din natin ang isa pang Duterte mga kababayan, na kung saan po mayabang noon, nagmamakaawa ngayon. Pulis na bata ni Digong, iyak. Oh. Eto na, huwag na nating patagalin. Sigurado naman meron na akong sound dyan, ha? Okay, mga kababayan, pag-usapan natin ngayon ito. Noong nakaraan po, mga kababayan, maraming ginawang anomalya. Etong Duterte Youth, nagyayabang pa. Ang sabi, kapag hindi daw sila prinoklama, ay sigurado daw mga kababayan na magsasalita sila hinggil po dito sa mga kalokohan, anomalya, at ginagawa po ng Kamara, mga kababayan, at ng COMELEC na pandaraya. Ang tanong, dahil canceled na po sila mga kababayan, itutuloy pa ba nila ang kanilang pangako? Ano po yung pangako? Di ba sabi nga ng ibang mga analyst dito, ano ka? Self-serving? Pag hindi ka prinoklama, magsasalita ka? Pero pag kapag prinoklama ka, ay mananatili kang tahimik mga kababayan. Ibig sabihin daw po nun, wala daw pong kwenta etong Duterte Youth. Na alam naman natin, yung kanilang mga member, mga kababayan, ay talaga naman po, di ba? Tila hindi naman mga youth, yun ay mga bayot, ay mga thunders, yung kanilang mga kasama, yung kanilang mga member. Okay, pakinggan nyo po mga kababayan na nangyari dito. Ala, anyari? Bakit ganon? Hello, hello. Ala. Teka lang ha. Nangyari dito? Hold on. Guys, pinaglalaroan na ata tayo. Ba't ganon yung boses ni George Garcia? Teka ha. Hindi ko malaman bakit ganon. Nagchi-chipmunk. Teka lang. Parang horror. May alien. Ulitin natin. Ay ilalabas ng Commission okay sa Television ang resolution sa Duterte Youth by a vote of 2-1 canceling the registration of Duterte Youth party list. Of course, bagamat yun ang naging desisyon ng COMELEC Division, ay mayroon pa naman din remedyo yung naturang party list. Pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve yan ng Commission and Bank. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng dalawang miyembro ng division. For the information of everyone, ang original na decision ay ang ponente ay ang presiding commissioner, subalit
nag-dissent yung dalawang miyembro ng komisyon, kaya naman nire-raffle ito upang mapunta doon sa isa sa dalawang nag-dissent. Kaya yung isa sa mga nag-dissent, ginawa na niya ang kanyang majority decision upang maging majority decision siya, na kung saan yung presiding naman ang nag-dissent doon sa naging decision po nila. Meron din po ilalabas na isang desisyon. I think isang kandidato na nanalo for congressman dito sa Manila ang Ako, mga kababayan, binitin pa ni George Garcia, pero ito. Nilinaw rin ni Garcia na wala pang epekto ang nasabing desisyon sa usapin kung makakaupo sa 20th Congress ang party list habang wala pang final and executory ang naturang desisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Okay, so mga kababayan, wag na natin lokohin yung mga sarili natin, ha. Hindi pa daw yun final and executory. Though, ito ay binabana po nila na canceled na nga yung Duterte Youth, mga kababayan. Kaya lang pwede pa silang mag-motion for reconsideration. Kaya lang nakikita natin, ewan ko ha, kung may pag-asa pa talaga, parang pinapaano lang to parang alam nyo yon mga kababayan, pinapabingo lang. Etong Duterte Youth, bakit kanyo? Paano GP, mga kababayan? Ang nangyari po dyan, di ba noong una ay ayaw ni George Garcia na sila ay iproklama. Kasi sabi niyang ganon, mahirap kasi baka naman masaktan sila masyado. Ipoproklama natin ngayon tapos makakancel din naman sila. Mga kababayan, di ba? Mas mahirap yun, sabi niyang ganon. Mas maganda, wag na lang natin iproklama, wag na lang silang manumpa para dire-diretso habang iniimbestigahan at habang naglilitis yung Duterte Youth. Tama naman, mga kababayan. Pero ang tanong dito, may pag-asa pa ba? Siyempre, pag sa usaping legal, pag sinabing motion for reconsideration, pwede pa silang maikonsidera. Kaya lang, mga kababayan, ang tanong kasi dito, ano ba ang mga posibilidad na makapag-reconsidera sa Duterte Youth? Okay, sabihin natin makomply nila yung compliance nung, di ba, ang problema nila nung una, nung 2019 ay hindi po sila, hindi sila nag-publish ng kanilang tawag dito, registration. Now, mga kababayan, yun yung unang pinag-uusapan. Iba pa, yung problema dito ng tinatawag po natin, yung nangyari dito ay Drixie May Cardema. Hindi pala siya tunay na Cardema. So yun ay misrepresentation ng documents. Alam naman natin na kapag tayo po ay isang politiko, isang kandidato, 'di ba? Sa CONA ay manunumpa ka. Panunumpaan mo na totoo yung mga nakasulat doon sa yung CONA, 'di ba? Panunumpaan mo rin yung ipinasa mo doon na certification, mga kababayan. Certification of acceptance. Basta yun na yun. 'Di ba? Pati itong si Ronald Cardema, sumumpa rin siya ang nagpatunay na totoo daw ang mga ipinakitang dokumento ni Drixie. Yun naman pala, mga kababayan, si Drixie May ay hindi naman pala niya tunay na half a sister. 'Di ba? Yun pala ay sister, mga kababayan, ng kanyang kapatid. So yun po ay hipag pala niya, hindi po niya half sister. So yun pa yung isang magiging problema nila. Kaya tingin ko, tuloy-tuloy ang kamalasan sa mga Duterte na to. May nagtatanong sa akin kanina, Sir GP, bakit nga ba ginagamit, kagaya po ni Sara Duterte, sabi niya gano'n, bakit ba kasi gusto nilang gamitin yung apelyido ni Cardema instead dun sa Suarez? Bakit nga ba si Sara Duterte, kasal naman, ang ginagamit niya ay Duterte? Hindi kaya totoo, sabi nila gano'n, na talagang hiwalay na yung dalawa? Hindi kaya totoo na talagang si Sara Duterte ay may kapiling na mga babae? Sabi ko naman, wala naman tayong katibayan dun sa kapiling nilang mga babae. Though nakita natin na so much important at super VIP itong si Zulaika, at may lumabas pa na isang member daw na SAP
na sila daw ay kinasal ni Sara, wala tayong katibayan doon, hindi natin pwedeng paniwalaan yon. Kaya lang, ang tanong nila, Sir GP, bakit nga ba hindi ginagamit yung karpyo? Sa mga kandidato kasi, meron po tayong tinatawag na name recall. Okay? Name recall. Ano ibig sabihin ng GP? Pag sinabi mong name recall, mga kababayan, mas madaling tandaan. 'Di ba? Sa mga botante, katulad niyan, Sara Duterte, pag ginamit niya yung Sara Carpio, hindi po siya kilala doon. 'Di ba? Mas madaling tandaan na siya ay anak ni Duterte, kaya Sara Duterte. So, sa pamamagitan nun, mas maaari ang kalalabasan nun ay mas malaking boto. Okay? Ganon din po yung ginawa nila Cardema. May name recall din silang ginawa. Ginamit yung apelyido ni Cardema ni Drixie. Para nang sa ganon, mga kababayan, ay mas madali daw matandaan. Maling-mali naman yun. Misrepresentation, maliwanag na panloloko yun. Sabi ni Isabella Jury, pumpiyangan ang gusto. Loko-loko kayo. Mga kababayan, hindi natin alam. 'Di ba? Basta importante, super VIP lang si Zulaika. Pero hindi natin alam kung sila ay nagbebembangan. Bembangan ng kiskisan. Paala na sila doon kung totoo man yun. Basta tayo, wala po tayong nakikita, wala tayo pang napapatunayan. Kahit na sinasabi niya ng social media na nandidiri si Man Scarpio dito kay Sara. Siguro nangangamoy ewan ang kanyang bunganga. Hindi po rin natin sigurado kung yun ay nanggaling doon sa iniisip nating maruming pag-iisip. Diba? Yun lang yun. Oh. So, malas-malas talaga ng mga supporter ng mga Duterte. Biruin nyo mga kababayan, yung pulis na pahamak, itong si Ronald Cardema, o si Harry Roque, sino-sino pa. Napakadaming mga supporter nila ang napapahamak dahil nga po sa pagdikit sa Duterte, nasisira ang buhay. My God, I hate truck. Okay, ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Siyempre, ang favorite natin sa lahat, Harry Roque. Okay, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ito, lumabas na po ang katotohanan na itong si Harry Roque ay talagang hindi na po makatulog. Hindi po ito biro, hindi po ito loko-loko lamang. Mga kababayan, identified na at talagang kumpirmado. Harry Roque, niloloko lang po ang kanyang sarili. Kunwari, nagtatapang-tapangan. Kunwari, walang iniisip na problema. Kunwari, mga kababayan, siya po ay maayos ang kalagayan. Subalit natapwat, mga kababayan, tila namatay na ang pangarap ni Harry Roque na mabigyan ng asylum sa Netherlands. Diba, dinidinay niya po, mga kababayan,